Isang pamilyar na anyo ng lalaki, sa gitna ng mga masasayang magulang, ang biglang pumukaw sa atensyon ni Eli. Huminto ang kanyang mundo, maging ang matamis na halimuyak ng mga rosas at carnation sa kanyang harapan ay tila biglang naging kasuklam-suklam. Nanigas ang kanyang mga kamay na abala kanina sa pag-aayos ng mga bulaklak sa munting stall ng kanyang Happy Blooms Flower Shop. Hindi maaari. Ngunit kahit anong pilit niyang ikurap ang kanyang mga mata, hindi nagbago ang kanyang nakikita. Nandoon pa rin ito, nakatayo malapit sa malaking puno ng akasya sa kabilang dako ng malawak na field ng Bright Beginnings Preschool. Ang tindig, ang paraan ng pagpapasok ng kamay sa bulsa ng kanyang pantalon, ang bahagyang pagkakayuko ng ulo lahat ay nakatatak sa kanyang alaala. Marco Gonzales. Ang pangalan ay parang isang matalim na punyal na muling itinarak sa kanyang puso. Kahit 5 taon na ang lumipas, biglang-bigla, bumalik ang lahat. Ang bigat ng puting bestida sa kanyang katawan, ang lamig ng sahig ng simbahan, ang bawat minutong paglipas sa orasan na tila isang dekada, ang mga bulong-bulungan, ang mga luhang hindi niya napigilan nang mapagtanto niyang hindi na ito darating. Iniwan siya nito sa altar. At ngayon, heto ito, isang multo ng kahapon na nagkatawang tao sa dapat sana'y pinakamasayang araw para sa anak niya. Mommy, tingnan mo po, ang galing ni Jacob, ang taas tumakbo. Ang masayang tinig ni Leo ang pumutol sa masalimuot niyang pag-iisip. Napalingon si Eli sa kanyang 5 taong gulang na anak, ang araw at buwan ng kanyang mundo. May ngiti sa mga labi nito, habang nakaturo sa isang kalaro. Ang inosenteng mukha ni Leo, ang nagbigay sa kanya ng lakas. Kailangan niyang maging matatag para sa anak niya. Pinilit ni Eli na ngumiti. Oo nga anak, ang galing-galing naman. Ngunit ang kanyang ngiti ay hindi umabot sa kanyang mga mata. Muli siyang sumulyap sa direksyon ni Marco. Nakatingin pa rin ito sa kanilang gawi. O baka naman sa kanya lang? Isang malamig na kaba ang gumapang sa kanyang dibdib. Bakit ito nandito? May anak din ba ito? May asawa? Libo-libong tanong ang nagsimulang mag-unahan sa kanyang isip. Gusto niyang buhatin si Leo at tumakbo palayo. Gusto niyang magtago sa likod ng kanyang mga bulaklak at magdasal na sana'y hindi siya nito makita. Ngunit huli na ang lahat. Mommy, pwede po ba akong makipaglaro sa kanila? Tanong ni Leo. Ang mga matay nagniningning sa pananabik. Paano siya tatanggi? Ito ang family day. Ito ay para kay Leo. Sige anak, pero wag kang masyadong lalayo ha? Sabi niya. Pilit pinapakalma ang nanginginig na boses. Okay po, Mommy. Mabilis itong humalik sa kanyang pisngi at patakbong tinungo ang gitna ng field kung saan naghahabulan ang ibang mga bata. Naiwan si Eli na nakatayo sa kanyang pwesto. Ang puso niya'y kumakabog na parang tambol. Bawat kilos ni Marco ay kanyang sinusundan. Pinanood niya itong ngumiti sa isang kakilala. Pinanood niya itong bumili ng inumin. At sa bawat segundong lumilipas, ang pakiramdam niya ay para siyang isang kriminal na naghihintay ng kanyang hatol. Ang payapang buhay na pinaghirapan niyang buuin sa loob ng 5 taon ay tila isang kastilyong buhangin na anumang oras ay maaaring gumuho. Sinubukan niyang ibaling ang kanyang atensyon sa mga bulaklak. Isang ginang ang lumapit upang bumili ng isang bouquet. Pilit niyang pinasigla ang kanyang boses, ngumiti at nagpasalamat. Ngunit sa loob-loob niya, nagwawala ang kanyang sistema. Naramdaman niya ang titig ni Marco na parang apoy na sumusunog sa kanyang balat at nangyari na nga ang kanyang pinakakinatatakutan. Sa gitna ng masayang habulan, sa isang iglap, natisod si Leo. Bumagsak ito sa damuhan. Leo! Sigaw ni Eli. Akmang lalabas na siya sa kanyang stall nang may isang anino na mas mabilis na nakalapit sa kanyang anak. Bago pa man siya makahakbang, buhat-buhat na ni Marco si Leo
Dahan-dahan nitong inupo ang bata sa damuhan at tiningnan ang mga tuhod nito. Walang nagawa si Eli kundi maglakad palapit sa kanila. Ang bawat hakbang ay parang may bigat na 1,000 kilo. Ang ingay ng paligid ay unti-unting nawala. Ang nakikita lamang niya ay ang lalaking sumira sa kanyang buhay, na ngayon ay may pag-aalalang hinahaplos ang ulo ng kanyang anak. Nang maramdaman ni Marco ang kanyang pagdating, dahan-dahan itong tumingala. Ang kanilang mga mata ay muling nagtagpo pagkatapos ng 5 taon, 4 na buwan, at 12 araw. Sa isang saglit, nakita niya ang lahat sa mga mata nito: gulat, pagsisisi, at isang emosyon na hindi niya mapangalanan. Ganoon pa rin ang mga mata nito, malalim at nangungusap. Ang mga matang minsan ay naniwala siyang kanya lamang. Okay lang siya, sabi ni Marco. Ang boses ay bahagyang paos. Gasgas lang. Kinuha ni Eli si Leo at niyakap ng mahigpit. Hinalikan niya ang kanyang anak sa noo, sa buhok, sa pisngi, na para bang kailangan niyang tiyakin na ligtas ito hindi mula sa pagkakadapa, kundi mula sa presensya ng lalaking nasa harapan nila. Salamat, pabulong niyang sabi. Hindi makatingin ng diretso kay Marco. Walang anuman, sagot nito. Tumayo ito mula sa pagkakaupo sa damuhan at pinagpagan ang pantalon. Tumahimik ang paligid sa pagitan nilang dalawa. Tanging ang iyak na lang ni Leo ang maririnig. Eli. Napapikit si Eli nang marinig ang kanyang pangalan mula sa mga labi nito. Ang sakit. Ang sakit-sakit pa rin pala. Kamusta ka na? Ang simpleng tanong na iyon ang tuluyang bumasag sa pader na matagal na niyang itinatayo. Ang lahat ng galit at sakit na kanyang kinimkim ay gustong kumawala, ngunit walang salitang lumabas sa kanyang bibig. Nanatili siyang nakayuko. Yakap-yakap ang pinakamamahal niyang anak. Yumuko si Marco, sinubukang silipin ang mukha ni Leo na nakasubsob sa dibdib ng ina. Pinagmasdan niya ang bata, ang hugis ng mukha, ang maliliit na kamay, ang kulay ng buhok. Isang malamig na realisasyon ang unti-unting nabuo sa kanyang isipan. Sa isang seryosong boses na puno ng pananabik at pait, itinuon niyang muli ang kanyang mga mata kay Eli at binitawan ang tanong na yayanig sa kanilang dalawang mundo. Anak ko ba siya? Anak ko ba siya? Ang tanong ni Eli ay hindi isang tanong. Isa itong pader na biglang itinayo sa pagitan nila. Mas matibay at mas matayog kaysa sa 5 taong lumipas. Para kay Marco, ang mga salitang iyon ay umalingaw-ngaw sa kanyang isipan paulit-ulit hanggang sa ang masayang ingay ng Family Day ay naging isang malayong ugong na lamang. Hindi niya alam kung paano sumagot. Hindi niya alam kung ano ang dapat maramdaman. May isang bahagi sa kanya na gustong sumigaw ng oo. Isang desperadong pag-angkin sa batang hindi pa man niya nakikilala. Ngunit may isang bahagi rin na natatakot sa katotohanan. Sa posibilidad na ang lahat ng pag-asang biglang sumibol sa kanyang puso ay isa lamang ilusyon. Nakita niya ang pagbabago sa mukha ni Eli, ang pagiging blanko nito, ang unti-unting paglamig ng mga mata. Ito ang parehong mga matang minsan ay puno ng pagsamba para sa kanya, na ngayoy tila isang banyagang nakatingin sa isang anak ko ba siya? Ang tanong ni Marco ay hindi sinagot ni Eli. Sa halip, tinalikuran siya nito. Yakap-yakap ang bata na tila isang kayamanang kailangang protektahan mula sa isang magnanakaw. Ang bawat hakbang ni Eli palayo ay parang isang dagok sa kanyang dibdib. Naiwan siyang nakatayo sa gitna ng field, isang estranghero sa sarili niyang nakaraan, habang ang tanong niya ay nakalutang sa hangin. Walang kasagutan. Para kay Marco, ang mga sandaling iyon ay nagpabagal sa takbo ng mundo. Ang ingay ng mga batang naglalaro, ang tugtog mula sa mga speaker, ang tawanan ng mga pamilya, lahat ay naging isang malayong ugong. Ang tanging malinaw sa kanyang isipan ay ang imahe ni Eli na naglalakad palayo at ang mukha ng batang lalaki na sa isang iglap ay naging sentro ng kanyang buong pagkatao.
Hindi na niya alam kung gaano siya katagal na nakatayo roon. Napilitan lamang siyang gumalaw nang may bumati sa kanyang isang dating kaklase. Ngumiti siya ng pilit, nagsabi ng ilang bagay na hindi na niya matandaan, at nagpaalam. Kailangan niyang umalis, kailangan niyang makahinga. Habang nagmamaneho siya palayo sa eskwelahan, ang mga alaala ay nagsimulang bumuhos na parang malakas na ulan. Binabasa ang bawat tuyong sulok ng kanyang kaluluwa. 5 taon na ang nakalipas. Isang gabi bago ang kasal. Nakatayo si Marco sa veranda ng kanilang mansyon, hawak ang cellphone, tinititigan ang litrato ni Eli na nakangiti. Ang babaeng pakakasalan niya bukas. Ang babaeng bubuo sa kanyang mga pangarap. Marco, ang malamig na boses ng kanyang ina, si Doña Esmeralda Gonzales, ang pumutol sa kanyang masayang pag-iisip. Pumasok siya sa malawak na sala kung saan naghihintay ito. Seryoso ang mukha na para bang isang reyna nahahatol sa isang alipin. May kailangan tayong pag-usapan. Sabi nito, walang paligoy-ligoy. May inilapag itong isang brown envelope sa ibabaw ng mamahaling mesa. Ano po ito, ma? Tanong ni Marco. Kinakabahan sa bigat ng aura sa silid. Buksan mo? Nanginginig ang mga kamay na binuksan niya ang envelope. Sa loob ay mga dokumento, mga papeles ng kaso, mga bank statement, mga pirmadong testimonya. Nakapangalan ang mga ito sa ama ni Eli. Si Mang Lito, isang simpleng empleyado na ang tanging kasalanan ay ang mahalin ng lubos ang kanyang pamilya. Estafa, sabi ni Doña Esmeralda, ang bawat salita ay may diin. Isang lumang kaso ng kumpanya na pinagtatrabahuhan ng ama ng babaeng yan. Pero ang hindi niya alam, hawak ko ang orihinal na mga ebidensya. Isang tawag ko lang sa mga abogado natin. Bukas na bukas din, sa araw mismo ng kasal ninyo, huhulihin siya. Gumuho ang mundo ni Marco. Pero, hindi totoo yan. Gawa-gawa niyo lang to, ma. Totoo o hindi, wala nang pagkakaiba. Sagot ng ina, walang bahid ng emosyon. Ang mahalaga, nasa akin ang kapangyarihan para gawin itong totoo. Alam nating pareho na may sakit sa puso ang tatay niya. Sa tingin mo ba kakayanin ng matandang yun ang kahihiyan at ang rehas? Baka sa kulungan na siya abutan ng kanyang katapusan. Napaupo si Marco. Ang lakas ay tila biglang hinigop mula sa kanyang katawan. Isang patibong. Isang napakawalang pusong patibong. Anong gusto niyong mangyari? Tanong niya, ang boses ay basag. Lumapit si Doña Esmeralda at hinawakan ang kanyang balikat. Ang haplos nito ay hindi nagpapahiwatig ng pagmamahal, kundi ng pagmamay-ari. Simple lang, anak. Itigil mo ang kasal. Layuan mo si Eli. Kalimutan mo siya. Iligtas mo ang pamilya niya mula sa kahihiyang idudulot mo kung ipagpapatuloy mo to. Sa kasalukuyan, napahampas si Marco sa manibela. Ang sakit ng alaala ay kasing tindi pa rin ng sakit na naramdaman niya noong gabing iyon. Pinili niyang maging duwag para iligtas ang pamilya ni Eli. Pinili niyang wasakin ang puso nito para hindi mawasak ang buhay ng ama nito. Ngayon, may isang bata. Isang batang may mga matang katulad ng sa kanya. Isang bagong pag-asa ang biglang sumilay. Isang determinasyon na hindi niya naramdaman noon. Hindi na siya papayag na matalo muli. Itinabi niya ang sasakyan at kinuha ang kanyang cellphone. Mula sa public Facebook page ng Bright Beginnings Preschool, hinanap niya ang mga litrato mula sa Family Day. At doon, nakita niya ito. Isang litrato ni Eli at Leo na magkasama. Nakangiti. Si Leo, pinindot niya ang save. Nagmaneho siya papunta sa isang pamilyar na lugar. Ang flower shop ni Eli. Ang Happy Blooms. Huminto siya sa isang karinderya sa malapit at bumili ng paborito nitong pagkain noon, pansit malabon, na maraming sahog at chicharon. Dala ang maliit na bilao. Naglakad siya papunta sa shop. Nakita niya si Eli sa loob. Nag-aayos ng mga bulaklak.
Nakatalikod, ang puso niya'y kumabog ng malakas. Kumatok siya, lumingon si Eli. Ang ngiti sa mga labi nito ay agad na naglaho nang makita siya. Dahan-dahan itong lumapit sa pinto. "Anong ginagawa mo rito?" tanong nito. Ang boses ay malamig na parang yelo. "Eli, mag-usap tayo. Parang awa mo na." Pakiusap ni Marco. Iniaabot ang pagkain. "Gusto ko lang magpaliwanag." Tiningnan lang ni Eli ang dala niya. Pagkatapos ay tumingin sa kanyang mga mata. Walang emosyon. "Wala na tayong dapat pag-usapan, Marco. 5 taon na ang nakalipas." "Mayroon! May dahilan ang lahat. Hindi kita basta nalang iniwan." "Talaga?" Isang mapait na tawa ang kumawala sa mga labi ni Eli. "Hindi mo ako iniwan, pero wala ka sa simbahan. Wala ka noong kailangan kita. Kaya ngayon, umalis ka na. Umalis ka na bago pa kita matawagan ng pulis." Isinara ni Eli ang pinto ng malakas sa kanyang harapan. Naiwan si Marco sa labas. Hawak ang lumalamig na pansit. Ang puso niya'y muling dinurog. Sumakay siya sa kanyang kotse. Ang pakiramdam ng pagkatalo ay bumabalot sa kanya. Ngunit nang buksan niyang muli ang kanyang cellphone at titigan ang litrato ni Leo, isang apoy ang muling nag-alab sa loob niya. "Hindi! Hindi sa pagkakataong ito. Hindi ako susuko." Bulong niya sa sarili. "Hindi na. Babawiin ko kayo, Eli. Ano man ang mangyari, babawiin ko ang pamilya ko." Pag-uwi niya sa mansyon, ang dilim ng gabi ay kasing sukal ng kanyang kalooban. At sa sala, tila isang reyna ng kadiliman, naghihintay ang kanyang ina. "Saan ka galing?" tanong ni Doña Esmeralda, ang mga matay mapanuri. "Wala ka na roon, ma." Tumayo ito at lumapit sa kanya. "Nakita kita kanina sa eskwelahan at alam kong galing ka sa babaeng yon." Huminto ito sa kanyang harapan. "Huwag mong ituloy ang binabalak mo, Marco. Isang beses mo na siyang tinalikuran. Huwag mo nang subukang balikan ang basura ng nakaraan. Subukan mo lang." Tinitigan ni Marco ang kanyang ina. At sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, hindi siya nagpakita ng takot. Isang matigas na determinasyon ang pumalit dito. Kinabukasan, sa parehong family day na nagpatuloy, sinusubukan ni Eli na ibalik ang saya sa araw ni Leo. Nanonood sila ng isang palaro nang biglang huminto ang lahat ng usapan. Isang marangya at makintab na itim na kotse ang huminto sa gilid ng field, sa lugar na hindi dapat paradahan. Bumukas ang pinto sa driver's side. Bumaba si Marco. Suot ang isang simpleng polo shirt ngunit may determinasyon sa kanyang mga mata. Napatigil sa pagtibok ang puso ni Eli. Ngunit ang kasunod na nangyari ang tuluyang nagyelo sa dugo sa kanyang mga ugat. Bumukas ang pinto sa passenger side. At mula roon, dahan-dahang bumaba si Doña Esmeralda Gonzales. Nakasuot ng eleganteng bestida, ang mukha ay walang emosyon. Ang mga mata ay nakatuon sa isang direksyon lamang sa kanila ni Leo. Ang pagbaba ni Doña Esmeralda Gonzales mula sa marangyang kotse ay parang isang eksena sa pelikula. Para kay Eli, ito ay isang horror film. Biglang humangin ng malamig, o baka naman nanlamig lang talaga ang buo niyang pagkatao. Ang babaeng naging dahilan ng pinakamadilim na kabanata ng kanyang buhay ay narito, nakatayo sa lupang tinatapakan ng kanyang anak. Ang tindig ay parang isang emperatris na handang sakupin ng isang munting kaharian. Nakita niya ang pag-uusap ng mag-ina. Nakita niya ang pagturo ni Marco sa kanilang direksyon. Nakita niya ang matalim na tingin ni Doña Esmeralda na tumagos hanggang sa kanyang kaluluwa. Ang anumang natitirang saya mula sa araw na iyon ay tuluyan ng naglaho, pinalitan ng isang pamilyar na takot. "Mommy, sino po siya?" tanong ni Leo. Napansin ang pagbabago sa timpla ng kanyang ina. "Wala, anak. Kaibigan lang ni." Ni Tito Marco. Pagsisinungaling niya, ang salitang tito ay parang tinik sa kanyang lalamunan. Sinubukan niyang ibalik ang kanyang atensyon sa mga palaro. Ngunit paano?
Ang presensya ng mag-inang Gonzales ay parang isang madilim na ulap na nagbabadyang magbuhos ng isang malakas na bagyo. Maya-maya, inanunsyo ang susunod na palaro, ang three-legged race. Isang laro para sa magulang at anak. Agad na nagliwanag ang mukha ni Leo. "Mommy, sali po tayo. Please." Tumingin si Eli sa paligid. Ang ibang mga ina ay kasama ang kanilang mga asawa. Siya, mag-isa lang. Paano sila sasali? Ang laro ay nangangailangan ng 3 paa, 1 paa ng bata, 2 paa ng magulang. Pero para sa mga solo parent, kailangan ng 2 matanda. Bago pa man siya makasagot, isang boses ang narinig niya mula sa kanyang likuran. "Ako na lang ang partner mo." "Champ?" Napalingon sila. Si Marco. Nakangiti ito kay Leo. Isang ngiting hindi umabot sa mga mata dahil sa tensyon. Sa di kalayuan, nakamasid si Doña Esmeralda. Ang mga braso ay nakakrus sa dibdib. "Talaga po, Tito?" Tuwang-tuwang tanong ni Leo. "Marco, wag!" Mahinang sabi ni Eli. Hinila niya palapit ang anak, ngunit hindi siya pinansin ni Marco. Kinausap nito si Leo. "Oo naman, para manalo tayo." Ang kislap sa mga mata ni Leo ay isang bagay na hindi kayang ipagkait ni Eli. Sa isang iglap, nakalimutan ng bata ang lahat. Hinila nito ang kamay ni Marco papunta sa starting line. "Tara na po, Tito!" Bilis. Walang nagawa si Eli, kundi panoorin sila. Habang itinatali ng Game Master ang mga paa ni Marco at Leo, isang kakaibang kirot ang naramdaman niya sa kanyang puso. Ang dapat sanay siya at ang ama ni Leo. Ang dapat sanay isang buong pamilya. Nagsimula ang karera. Ang tawanan ni Leo habang sabay silang tumatakbo ni Marco ay umabot hanggang sa kanyang kinatatayuan. Ang saya sa mukha ng kanyang anak ay purong-puro. Nakita niya kung paano alalayan ni Marco si Leo, kung paano sila nagkatinginan at nagtawanan nang muntik na silang matumba. Sa mga sandaling iyon, hindi sila mukhang magtito, mukha silang mag-ama. Ang kirot ay naging isang matinding hapdi. Ang isang bahagi niya ay masaya para sa anak, ngunit ang mas malaking bahagi niya ay nasasaktan. Nasasaktan sa paalala ng lahat ng nawala sa kanya. Nasasaktan dahil ang lalaking nagbibigay, ang pagbaba ni Doña Esmeralda Gonzales mula sa marangyang kotse ay parang isang eksena sa pelikula para kay Eli. Ito ay isang horror film, biglang humangin ng malamig. O baka naman nanlamig lang talaga ang buo niyang pagkatao. Ang babaeng naging dahilan ng pinakamadilim na kabanata ng kanyang buhay ay narito, nakatayo sa lupang tinatapakan ng kanyang anak. Ang tindig ay parang isang emperatris na handang sakupin ang isang munting kaharian. Nakita niya ang pag-uusap ng mag-ina. Ang anumang natitirang saya mula sa araw na iyon ay tuluyan ng naglaho, pinalitan ng isang pamilyar na takot. "Mommy, sino po siya?" tanong ni Leo. Napansin ang pagbabago sa timpla ng kanyang ina. "Wala anak, kaibigan lang ni Tito Marco." Pagsisinungaling niya. Ang salitang tito ay parang tinik sa kanyang lalamunan. Sinubukan niyang ibalik ang kanyang atensyon sa mga palaro. Ngunit paano? Ang presensya ng mag-inang Gonzales ay parang isang madilim na ulap na nagbabadyang magbuhos ng isang malakas na bagyo. Maya-maya, inanunsyo ang susunod na palaro, ang three-legged race. Isang laro para sa magulang at anak. Agad na nagliwanag ang mukha ni Leo. "Mommy, sali po tayo. Please." Tumingin si Eli sa paligid. Ang ibang mga ina ay kasama ang kanilang mga asawa. Siya, mag-isa lang. Paano sila sasali? Ang laro ay nangangailangan ng 3 paa, 1 paa ng bata, 2 paa ng magulang. Pero para sa mga solo parent, kailangan ng 2 matanda. Bago pa man siya makasagot, isang boses ang narinig niya mula sa kanyang likuran.
Ako na lang ang partner mo, champ. Napalingon sila. Si Marco. Nakangiti ito kay Leo. Isang ngiting hindi umabot sa mga mata dahil sa tensyon. Sa di kalayuan, nakamasid si Doña Esmeralda. Ang mga braso ay nakakrus sa dibdib. Talaga po, tito? Tuwang-tuwang tanong ni Leo. Marco, huwag. Mahinang sabi ni Eli. Hinila niya palapit ang anak. Ngunit hindi siya pinansin ni Marco. Kinausap nito si Leo. Oo naman. Para manalo tayo. Ang kislap sa mga mata ni Leo ay isang bagay na hindi kayang ipagkait ni Eli. Sa isang iglap, nakalimutan ng bata ang lahat. Hinila nito ang kamay ni Marco papunta sa starting line. Tara na po, tito. Bilis. Walang nagawa si Eli, kundi panoorin sila. Habang itinatali ng Game Master ang mga paa ni Marco at Leo, isang kakaibang kirot ang naramdaman niya sa kanyang puso. Ang dapat sanay siya at ang ama ni Leo, ang dapat sanay isang buong pamilya, nagsimula ang karera. Ang tawanan ni Leo, habang sabay silang tumatakbo ni Marco, ay umabot hanggang sa kanyang kinatatayuan. Ang saya sa mukha ng kanyang anak ay purong-puro. Nakita niya kung paano alalayan ni Marco si Leo, kung paano sila nagkatinginan at nagtawanan ng muntik na silang matumba. Sa mga sandaling iyon, hindi sila mukhang magtito, mukha silang mag-ama. Ang kirot ay naging isang matinding hapdi. Ang isang bahagi niya ay masaya para sa anak, ngunit ang mas malaking bahagi niya ay nasasaktan. Nasasaktan sa paalala ng lahat ng nawala sa kanya. Nasasaktan dahil ang lalaking nagbibigay ng saya sa anak niya ngayon ay siya ring lalaking sumira sa kanyang buhay. Hindi nanalo sina Marco at Leo, ngunit hindi iyon mahalaga. Ang mahalaga ay ang halakhak ng bata nang buhatin siya ni Marco pabalik sa kinatatayuan ni Eli. Mommy, nakita niyo po kami? Ang galing-galing ni Tito Marco. Sigaw ni Leo. Pawis at masaya. Bago pa man makasagot si Eli, isang anino ang tumabon sa kanilang tatlo. Dahan-dahan, lumapit si Doña Esmeralda. Ang kanyang mga hakbang ay may bigat. Ang kanyang presensya ay nagpapabigat sa hangin. Huminto ito sa kanilang harapan, ngunit ang mga mata nito ay nakatuon lamang kay Eli na parabang sina Marco at Leo ay hindi nag-exist. Magandang hapon. Bati nito. Ang boses ay mahinahon ngunit may lamig na nakakakilabot. Ma. Narinig ni Eli ang babala sa boses ni Marco. Ngunit hindi ito pinansin ng matanda. Tinitigan nito si Eli mula ulo hanggang paa, isang tingin ng pagsusuri na may kasamang pangmamaliit. Mayroon lang akong gustong itanong sa iyo, iha. Sabi nito sa isang boses na halos pabulong na, para sila lang ang makarinig. Anong kailangan mo sa anak ko? Pera ba? Nanigas si Eli. Ang hangin ay tila ninakaw mula sa kanyang mga baga. Sabihin mo lang ang presyo mo, patuloy ni Doña Esmeralda, at ibibigay ko, kahit magkano, para matahimik na kayo at layuan niyo na kami ng tuluyan. Isang sampal. Ang mga salita ay mas masakit pa sa isang tunay na sampal. Hinila ni Eli si Leo sa likuran niya, na para bang kaya niyang protektahan ang pandinig ng bata mula sa lason na lumalabas sa bibig ng babae. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ni Doña Esmeralda. Ang takot ay napalitan ng isang matatag na galit. Hindi mabibili ng pera ninyo ang katahimikan namin. Matigas na sagot ni Eli. Isang ngisi ang sumilay sa labi ni Doña Esmeralda. Ang pagtanggi ni Eli ang tila naging mitsa. Bigla, nawala ang pagkukunwaring kahinahunan. Tumaas ang boses nito, sapat na para marinig ng mga magulang na malapit sa kanila. Aba, at mayabang ka pa, sigaw nito. Huwag mong isipin na dahil nagkaanak ka ay magagamit mo na yan para makapasok sa pamilya namin. Huwag kang mangarap. Hinding-hindi namin tatanggapin ang isang bastardo. Bastardo. Ang salita ay parang isang bomba na sumabog sa gitna ng masayang pagdiriwang. Biglang tumahimik ang paligid.
Ang mga nagtatawa ng magulang ay napahinto. Ang mga nag-uusap ay napalingon. Ang lahat ng mga mata ay nasa kanila. Ang kahihiyan ay isang mainit na likido na gumapang sa buong katawan ni Eli. Naramdaman niya ang panginginig ng kanyang mga kamay. Naramdaman niya ang pag-init ng kanyang mga pisngi. Naramdaman niya ang paghigpit ng hawak ng maliit na kamay ni Leo sa kanyang damit na tila nagtatanong kung ano ang nangyayari. Ma, ang sigaw ni Marco ay parang kulog. Mabilis itong humakbang at tumayo sa pagitan nila. Hinarangan si Eli at Leo mula sa matatalim na mata ng kanyang ina. Nakita ni Eli ang galit sa mukha ni Marco. Isang galit na ngayon lang niya nakita. Umuwi ka na, ma. Mariing utos ni Marco. Ang boses ay nanginginig sa pinipigilang galit. Umuwi ka na. Ngunit para kay Eli, huli na ang lahat. Ang pinsala ay nagawa na. Ang kanyang anak ay nalagay sa kahihiyan sa harap ng maraming tao. Ang payapang mundong binuo niya ay winasak sa loob lamang ng ilang minuto. Hindi na niya kaya. Nang walang anumang salita, tinalikuran niya ang mag-inang nagtatalo. Hila-hila niya si Leo. Mabilis ang kanyang mga hakbang, palayo sa mga mapanghusgang tingin, palayo sa eksena ng kanyang pinakabagong bangungot. Eli, narinig niya ang tawag ni Marco. Narinig niya ang mga yabag nito na sumusunod sa kanya. Pero hindi siya lumingon. Nagpatuloy siya sa paglakad. Ang mga luha ay nagsisimula ng mamuo sa kanyang mga mata. Eli, sandali! Naabutan siya ni Marco at hinawakan sa braso. Mag-usap tayo. Pakinggan mo naman ako. Parang awa mo na. Bigla siyang huminto at humarap dito. Ang mga luha na kanina pa niya pinipigilan ay tuluyan ng bumagsak. Ang kanyang mukha ay puno ng sakit, galit, at pagod. Para ano pa? Sigaw niya. Ang boses ay basag at puno ng pait. Para paniwalaan ka. Para masaktan ulit. Nakita mo ang ginawa ng nanay mo. Nakita mo ang kahihiyang ibinigay niya sa anak ko. Itinuro niya ang dibdib nito. Kasalanan mo to. Kasalanan mo kung bakit bumalik ang gulo sa buhay namin. Sana hindi ka na lang nagpakita. Tinalikuran niya itong muli. Ngunit sa pagkakataong ito, sumigaw siya pabalik sa isang tinig na naglalaman ng lahat ng sakit na naipon sa loob ng 5 taon. Huli na ang lahat, Marco. Ang gabi ay bumagsak, kasabay ng malakas na ulan. Ang bawat patak na humahampas sa kanilang bubungan ay parang maliliit na bato na ipinupukol sa puso ni Eli. Sa loob ng kwarto, mahimbing nang natutulog si Leo. Ang kanyang munting mukha ay payapa, walang kamalay-malay sa bagyong idinulot ng araw na iyon. Hinaplos ni Eli ang buhok ng anak at isang butil ng luha ang pumatak mula sa kanyang mata at tumama sa kumot. Bastardo. Ang salita ni Doña Esmeralda ay umalingaw-ngaw pa rin sa kanyang isipan. Isang marumi at matalim na salitang nag-iwan ng sugat hindi lamang sa kanya, kundi pati na rin sa alaala ng kanyang anak. Paano niya haharapin ang mga ibang magulang bukas? Paano niya ipapaliwanag kay Leo, pagdating ng panahon, ang nangyari? Ang lahat ng ito ay dahil kay Marco. Ang pagbabalik nito ay parang isang ipu-ipo na winasak ang payapang buhay na maingat niyang binuo mula sa mga piraso ng kanyang wasak na puso. Galit. Iyon ang nararamdaman niya. Isang nag-aapoy na galit na gustong isigaw sa mundo. Bigla, isang malakas na katok sa pinto ang pumutol sa tahimik at mabigat na gabi. Napapitlag si Eli. Sino naman ang bibisita sa ganitong oras, sa ganitong panahon? Dahan-dahan siyang lumabas ng kwarto, siniguradong hindi magigising si Leo. Naglakad siya papunta sa pinto. Ang puso niya'y kumakabog. Sumilip siya sa peephole. Si Marco. Nakatayo ito sa labas. Basang-basa ng ulan. Ang damit ay tumutulo, ang buhok ay bagsak sa kanyang noo. Ang anyo nito ay hindi na parang isang matagumpay na arkitekto,
kundi isang taong nalulunod, desperadong naghahanap ng kahit anong makakapitan. Eli! Eli, parang awa mo na, buksan mo to! Hindi siya kumilos. Hinayaan niya itong kumatok at sumigaw. Umalis ka na, Marco. Ginugulo mo lang kami. Ginugulo mo lang kami. Sigaw niya pabalik. Ang boses ay garalgal. Hindi ako aalis hanggat hindi mo ako pinapakinggan. Kahit magdamag ako rito sa labas. Patuloy nito. Tungkol ito sa tatay mo, Eli. Pakinggan mo naman ako. Tatay. Ang salitang iyon ang nagpahinto sa kanya. Ang kanyang ama. Ang pinakamabait na taong nakilala niya. Na pumanaw dahil sa sakit sa puso. Isang sakit na pinalala ng kalungkutang dulot ng naudlot niyang kasal. Anong kinalaman ng ama niya rito? Nanginginig ang mga kamay na dahan-dahan niyang binuksan ang pinto. Sa isang iglap, pumasok si Marco sa loob, dala ang lamig at basa ng ulan. Tumutulo ang tubig mula sa kanya papunta sa sahig. Nagkaharap sila. Ang kanilang mga hininga ay humahabol. Ang kanilang mga mata ay nagbabanggaan sa isang digmaang matagal nang nakatago. Anong sinasabi mo tungkol sa tatay ko? Tanong ni Eli. Ang bawat salita ay may diin. Tumingin si Marco sa kanyang mga mata. Ang sarili nitong mga mata ay namumula at puno ng pagsisisi. Pinagbantaan ako ni Mama Eli. Sabi nito. Ang boses ay basag. Ang mga salita ay tila hirap na hirap lumabas. Noong isang gabi bago ang kasal natin, ipinakita niya sa akin ang mga dokumento. Isang kaso ng estafa, isang kaso laban kay tatay. Sinabi niyang peke lang ang mga yon, pero kaya niyang gawing totoo. Sinabi niyang sa araw mismo ng kasal natin, ipapakulong niya si tatay. Natigilan si Eli. Ang kwento ay napaka-imposible, ngunit sa kaibuturan ng kanyang puso, alam niyang ito ang uri ng bagay na kayang gawin ni Doña Esmeralda. Natakot ako, Eli. Halos pabulong na sabi ni Marco. Ang mga luha ay nagsimula ng tumulo, humahalo sa tubig ulan sa kanyang mukha. Alam kong may sakit sa puso si tatay. Alam kong hindi niya kakayanin ang kulungan, ang kahihiyan. Kaya ako hindi dumating. Pinili kong saktan ka para hindi siya masira. Patawarin mo ako, Eli. Patawarin mo ako sa pagiging duwag. Ang bawat salita ay parang isang alon na humahampas sa pader na itinayo niya sa kanyang puso. Naramdaman niya ang unti-unting pagbibitak nito. Ang galit na kanina'y nag-aalab ay unti-unting pinapalitan ng isang nakakalitong emosyon. Ngunit mabilis niya itong nilabanan. Ngayon mo lang sinabi? Pagkatapos ng 5 taon? Mapait niyang tanong. Dahil ngayon lang ako nagkaroon ng lakas ng loob. Dahil sa'yo. Dahil sa bata. Nakita mo kanina, Eli. Nilabanan ko siya. Sa unang pagkakataon, nilabanan ko ang sarili kong ina. At gagawin ko ulit yon. Paulit-ulit. Dahan-dahan, lumuhod si Marco sa kanyang harapan. Sa basang sahig, hinawakan nito ang kanyang mga kamay. Ang init mula sa palad nito ay tila nangungusap ng pagsusumamo. Pero hindi na ngayon, Eli. Sabi nito, tumitingala sa kanya, ang mukha ay puno ng isang bagong determinasyon. Handa na akong talikuran ng lahat para sa inyo. Ang pangalan, ang pera, lahat. Hayaan mo akong itama ang lahat. Hayaan mo akong bumawi. Ipaglalaban ko kayo. Ipaglalaban ko ang anak natin. Anak natin. Ang mga salitang iyon. Ang mga salitang iyon ang tuluyang gumuho sa lahat. Ang pundasyon ng kanyang pangako ay nakatayo sa isang kasinungalingan. Isang kasinungalingan na si Eli mismo ang lumikha sa loob ng 5 taon. Ang maling akala ni Marco na anak nito si Leo ay naging isang lihim na sandata para kay Eli. Isang paraan para maramdaman ni Marco ang sakit ng pagkawala. Ngunit ngayon, ang sandatang iyon
ay ginagamit ni Marco bilang kanyang bandila ng pag-asa. Isang malamig na pakiramdam ang gumapang sa kanyang pagkatao. Ang bigat ng kanyang sariling panlilinlang ay mas mabigat pa kaysa sa sakit na idinulot ni Marco. Kailangan na itong matapos. Ngayon na, dahan-dahan niyang binawi ang kanyang mga kamay. Ang mukha niya ay naging isang blankong maskara. Ang mga luha niya ay tumigil sa pagpatak. Tumingin siya sa nakaluhod na si Marco. Napuno pa rin ng pag-asa ang mga mata. Huminga siya ng malalim bago bitawan ang mga salitang babago sa lahat. Ang kanyang boses ay malamig at walang emosyon. Hindi mo kailangang ipaglaban ang hindi sayo. Natigilan si Marco. Ang pag-asa sa mukha nito ay dahan-dahang napalitan ng pagkalito. Ano? Anong ibig mong sabihin? Tanong nito. Nanginginig ang boses. Diretsyong tinitigan ni Eli ang kanyang mga mata at sa huling pagkakataon, ginamit niya ang katotohanan bilang isang punyal na itatarak niya hindi lang sa puso ni Marco, kundi pati na rin sa sarili niya. Hindi mo anak, si Leo. Ang mga salita ni Eli ay parang isang malakas na kidlat na tumama sa gitna ng silid, ngunit walang kasunod na kulog. Ang tanging naroon ay isang nakabibinging katahimikan, ang ulan sa labas, ang pag-iyak ng hangin, lahat ay naglaho. Para kay Marco, ang tanging nag-exist sa buong sansinukob ay ang apat na salitang iyon na paulit-ulit na umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Hindi mo anak si Leo. Ano? Halos pabulong niyang tanong. Umaasang mali lang ang kanyang narinig. Anong sinabi mo? Tumingin siya kay Eli, desperadong naghahanap ng kahit anong senyales na ito'y isang malupit na biro lamang, isang ganti sa sakit na naidulot niya. Ngunit ang mukha ni Eli ay isang blankong pader. Ang mga mata nito ay malamig at walang mababakas na emosyon. Ang katahimikan nito ay ang kanyang kumpirmasyon. Dahan-dahang gumuho ang mundo ni Marco. Ang pag-asang nag-alab sa kanyang puso. Ilang minuto lang ang nakalipas, ang pag-asang magiging ama siya, ang pag-asang mayroon siyang babalikan, ang pag-asang maitatama pa niya ang lahat, ay biglang naging abo. Para siyang isang taong pagod na naglakad sa disyerto, na sa wakas ay nakakita ng oasis. Ngunit nang maabot ito, nalaman niyang isa lang pala itong mirage. Hindi! Umiling-iling siya. Ang pagtanggi ay ang tanging nagpoprotekta sa kanya mula sa tuluyang pagkabaliw. Hindi totoo yan. Nagsisinungaling ka. Ginagawa mo lang to para saktan ako. Bakit? Walang kabuhay-buhay na tanong ni Eli. Bakit ako magsisinungaling tungkol sa isang bagay na ganito? Ang lohika sa tanong ni Eli ay isang punyal na bumaon ng mas malalim. Tumayo si Marco, ang kanyang mga tuhod ay nanghihina. Pakiramdam niya ay tumanda siya ng 100 taon. Ang lakas na ipinakita niya kanina sa harap ng kanyang ina. Ang determinasyong ilaban sila ni Eli. Lahat ay naglaho na parang bula. Sino? Tanong niya. Ang boses ay basag. Sino ang ama niya? Isang saglit na pag-aatubili ang nakita niya sa mga mata ni Eli. Isang kislap ng sakit, bago ito muling naging malamig. Wala ka nang pakialam doon. May pakialam ako. 5 taon, Eli. 5 taon akong naniwala na marahil, na baka. Hindi niya matapos ang kanyang sasabihin. Ang sakit ay sobrang tindi. Hindi kayang isatinig. Ang pakiramdam ng panloloko ay mas masakit pa kaysa sa pag-abandona. Iniwan niya ito? Oo, pero nilinlang siya nito. Pinaniwala siya nito sa isang bagay na nagbigay sa kanya ng pag-asa sa gitna ng kanyang kadiliman. Umalis ka na, sabi ni Eli. Tinalikuran siya at naglakad papunta sa bintana. Huminga ng malalim si Marco. Ang sakit ay unti-unting napalitan ng isang mapait na galit. Galit kay Eli. Galit sa sarili. Galit sa mundo. Ginamit mo ako, sabi niya. Ang boses ay puno ng pait. Hinayaan mong isipin ko na anak ko siya para ano?
Para paglaruan ako? Para gantihan ako? Congratulations, Eli. Nanalo ka na. Nang walang anumang paalam, tinalikuran niya ito at lumabas ng pinto, pabalik sa malamig na ulan na tila nakikidalamhati sa kanyang wasak na pag-asa. Dala ng kanyang mga paa, nagmaneho siya ng walang direksyon hanggang sa natagpuan niya ang kanyang sarili sa labas ng kanilang mansyon. Pumasok siya, basang-basa at bagsak ang mga balikat. Isang sundalong sugatan mula sa isang digmaang siya mismo ang nagsimula. Sa sala, nakaupo si Doña Esmeralda, naghihintay na parang isang buwitre. Nakita nito ang anyo ng kanyang anak. Isang ngiti ng tagumpay ang sumilay sa mga labi nito. Ano ang sabi ko sa'yo? Sabi ng ina, tumatayo at lumalapit. Niloko ka lang ng babaeng yan. Mulat sa pool, alam kong isa siyang manggagamit. Tingnan mo ang ginawa niya sa'yo. Ginamit ka lang niya. Sa pagkakataong ito, wala nang lakas si Marco para lumaban. Wala na siyang lakas para makipagtalo. Hinayaan niya ang lason mula sa mga salita ng kanyang ina na pumasok sa kanyang sistema, pinupuno ang bawat bitak sa kanyang puso ng galit at pagdududa. Umakyat ka na at magpahinga, sabi ni Doña Esmeralda. Hinahaplos ang kanyang likod. Bukas, aayusin natin to. Ipapatawag ko ang mga abogado. Titiyakin nating hindi na kayo guguluhin ng babaeng yon at ng kanyang anak. Kinabukasan, maagang inihatid ni Eli si Leo sa eskwelahan. Sinadya niyang agahan para maiwasan ang mga mapanuring mata ng ibang mga magulang. Habang pabalik na siya sa kanyang sasakyan, natanaw niya sa di kalayuan ang pamilyar na itim na kotse ni Marco. Nakaparada sa tapat ng isang convenience store. Nagtago siya sa likod ng isang puno. Ang puso niya'y kumakabog. Nakita niya si Marco sa driver's seat. Maya-maya, lumabas si Doña Esmeralda mula sa tindahan, may dalang kape, at sumakay sa passenger seat. Nag-usap sila sa loob. Hindi niya marinig, ngunit nakikita niya ang mga kilos. Nakita niyang tumango si Marco sa sinasabi ng ina nito. Nakita niyang hinaplos ng ina ang kanyang braso. Pagkatapos ng ilang minuto, umandar ang kotse at umalis. Para kay Eli, ang eksenang iyon ay isang kumpirmasyon. Muli, nagpatalo si Marco. Muli, pinili nito ang kanyang ina. Ang lahat ng sinabi nito kagabi, ang pagbabanta, ang pagsisisi, ang pangakong ipaglalaban sila lahat, ay nawalan ng saysay. Mga salita lang pala. Isang pader ng yelo ang muling bumalot sa kanyang puso, mas makapal at mas matibay kaysa dati. Tama na. Bulong niya sa sarili. Tapos na talaga. Makalipas ang isang linggo ng nakabibinging katahimikan, walang tawag, walang text, walang Marco, na sumusulpot, isang registered mail ang dumating sa kanyang flower shop. Ang sobre ay makapal at mukhang opisyal. Nanginginig ang mga kamay na binuksan niya ito. Galing ito sa isang kilalang law firm. Ang pangalan ni Marco Gonzalez ay nakasulat bilang kliyente. Binasa niya ang laman, isa itong formal na cease and desist letter. Nakasaad dito na dahil sa emosyonal na panlilinlang at maling pag-angkin ng paternity, formal na binabawi ni Marco Gonzalez ang anumang interes o ugnayan sa batang si Leo Reyes. Bilang panghuli, formal siyang pinagbabawalan na kontakin si Marco o ang pamilya nito sa anumang paraan. Nabitawan ni Eli ang sulat. Ang mga papel ay nagkalat sa sahig. Ang mga legal na salita ay sumasayaw sa kanyang paningin. Bawat isa ay isang sampal sa kanyang mukha. Ito na iyon. Ang huling pako sa ataol ng kanilang nakaraan. Ang tuldok. Sa pagkakataong ito, hindi lang siya iniwan. Formal na siyang iwinaksi, na para bang isa siyang pagkakamaling kailangang burahin. Pov, Eli, gabi. Ang katahimikan sa bahay ay binasag ng isang mahinang ubo mula sa kwarto ni Leo. Isang linggo na ang nakalipas,
mula nang matanggap niya ang sulat. Isang linggong parang walang katapusan. Sa bawat araw, sinusubukan niyang maging normal, maging masaya para kay Leo, ngunit sa loob niya, ang bigat ng formal na pagwawaksi ni Marco ay parang isang malaking bato sa kanyang dibdib. Tumayo siya para tingnan ang anak. Pagpasok niya sa kwarto, naramdaman niya agad ang init na nanggagaling dito. Kinapa niya ang noo nito. Nagniningas. Anak, bulong niya. Ang kaba ay mabilis na gumapang sa kanyang sistema. Sinubukan niya ang lahat punas ng maligamgam na tubig, gamot na pampababa ng lagnat. Ngunit sa halip na bumaba, lalo lang tumaas ang temperatura at nangyari na nga ang pinakakinatatakutan ng isang ina. Biglang nanigas ang katawan ni Leo. Ang mga matay tumirik at nagsimula itong mangisay. Leo! Leo, anak! Sigaw ni Eli. Ang puso niya'y tila dinudurog. Isang matinding takot ang bumalot sa kanya. Nanginginig ang mga kamay na binuhat niya ang anak. Binalot ng kumot at tumakbo palabas. Kailangan nilang makarating sa ospital. Sa gitna ng kanyang pagpapanik, isa lang ang pumasok sa isip niya. Wala siyang ibang kamag-anak sa bayang ito. Wala siyang ibang matatawagan. Kinuha niya ang cellphone. Ang mga daliri niya'y hirap na hirap pindutin ang numero, isang numerong matagal na niyang sinubukang kalimutan. Ang numero ng lalaking nagpadala sa kanya ng cease and desist letter. Ngunit sa mga sandaling iyon, walang halaga ang pride. Walang halaga ang galit. Ang tanging mahalaga ay ang kanyang anak. Tumunog ito ng isang beses. Dalawa. Akala niya'y hindi nasasagutin. Hello? Isang nagaantok at magaspang na boses ang sumagot. Ang boses ni Marco. Humikbi si Eli. Hindi na napigilan ang mga luha. Marco, aniya. Ang boses ay basag at puno ng desperasyon. Tulungan mo ako! Si Leo! Sinusugod ko sa ospital! POV, Marco. Ang tawag ni Eli ay parang isang kidlat na gumising sa kanyang natutulog na diwa. Si Leo. Nasa ospital. Ang cease and desist letter, ang ideya ng kanyang ina na sinang-ayunan niya sa gitna ng kanyang galit at sakit, ay biglang naging isang napakawalang kwentang bagay. Saan? Anong ospital? Mabilis niyang tanong. Tumatalon mula sa kama at nagmamadaling naghahanap ng damit. Nang makuha niya ang pangalan ng ospital, hindi na siya nag-aksaya ng panahon. Hindi na siya nagpaalam sa ina. Kinuha niya ang susi ng kotse at pinalipad ito sa daan. Pagdating niya sa emergency room, natagpuan niya si Eli nakaupo sa isang sulok. Nakayuko, ang mga balikat ay nanginginig sa pag-iyak. Mukha itong pagod, takot, at nag-iisa. Ang galit na naramdaman niya para dito ay biglang naglaho, napalitan ng isang matinding awa at pag-aalala. Nilapitan niya ito. Eli, tumingala ito, ang mga matay namumugto. Marco, anong sabi ng doktor? Tinitingnan pa nila. Mataas daw ang lagnat, kinumbulsyon siya. Sabi nito, ang bawat salita ay isang pakikibaka. Umupo si Marco sa tabi niya. Sa loob ng ilang minuto, walang nagsalita. Ang tanging naririnig ay ang tahimik na pag-iyak ni Eli. At ang malamig na tunog ng ospital. Bakit ka pa nandito? Basag ni Eli sa katahimikan, hindi nakatingin sa kanya. Hindi ba't malinaw naman sa sulat ng abogado mo na bawal na akong lumapit sa'yo? Napapikit si Marco. Ang bigat ng kahihiyan ay dumagan sa kanya. Eli, tungkol doon. Wag na, Marco. Naiintindihan ko na. Putol nito. Tapos na. Hindi, mariing sabi ni Marco. Ito na ang pagkakataon. Wala nang bukas. Hindi mo pa naiintindihan ang lahat. Pakinggan mo ako. Parang awa mo na. Tumingin ito sa kanya. Ang mga matay puno ng pagod. Doon, sa ilalim ng malamlam na ilaw ng ospital,
Sinabi ni Marco ang buong katotohanan. Bawat detalye, walang labis, walang kulang. Hindi lang sinabi ni Mama na may kaso. Ang sabi niya, ipe-frame up niya ang tatay mo. May hawak daw siyang mga pekeng ebidensya, pero sapat na para makulong si tatay habang nililitis ang kaso. Alam kong may sakit sa puso si Tatay Eli. Isang gabi lang sa kulungan, isang gabi lang ng kahihiyan. Baka hindi na niya kinaya. Pinapili niya ako, ang kasal natin o ang buhay at dignidad ng tatay mo. Pinili ko siya, Eli. Pinili kong iligtas siya. At iyon ang pinakamalaking pagkakamali at pagsisisi ng buong buhay ko. Pob, Eli, habang nagsasalita si Marco, ang bawat salita ay unti-unting nagpapaliwanag sa madilim na bahagi ng kanyang nakaraan. Ang galit na inalagaan niya sa loob ng 5 taon ay nakatayo pala sa isang pundasyong hindi kumpleto. Pinili nito ang kanyang ama. Sinakripisyo nito ang kanilang pagmamahalan para sa kanyang pamilya. Ang pader na yelo sa kanyang puso ay nagsimulang matunaw at ang sakit na dulot nito ay mas matindi. Dahil sa ilalim ng yelong iyon ay ang katotohanang siya naman ang nanakit, siya ang nanlinlang. Umiiyak na tumingin siya kay Marco. Patawarin mo ako. Hikbi niya. Marco, patawad. Doon, sa gitna ng kanilang kalungkutan, ikinuwento niya ang lahat. Ang katotohanang hindi alam ng kahit sino. Buntis ako noon. Marco, noong araw na iniwan mo ako, simula niya, ang boses ay nanginginig. Pero dahil sa tindi ng sakit at depression, nawala siya. Nakunan ako. Nakita niya ang gulat at sakit sa mga mata ni Marco. Wala akong kakampi noon, patuloy niya. Maliban kay David. Ang kababata ko. Siya ang nandyan. Siya ang umalalay sa akin. Isang gabi, pareho kaming nalulungkot. Pareho kaming wasak. At may nangyari. Siya ang ama ni Leo. Patawarin mo ako, Marco. Namatay si David sa isang aksidente. Bago pa man maipanganak si Leo. Hindi ko sinabing, hindi mo anak si Leo. Dahil gusto kong maramdaman mo ang sakit na naramdaman ko. Patawad. Hindi na niya napigilan ang malakas na pag-iyak. Naramdaman niya ang mga braso ni Marco na yumakap sa kanya. Isang yakap na hindi na nagtatanong, hindi na nanunumbat, kundi isang yakap ng 2 taong parehong nawasak ng nakaraan. Anong eskandalo ito? Isang matigas at pamilyar na boses ang bumasag sa kanilang sandali. Si Doña Esmeralda, nakatayo ito sa dulo ng pasilyo, ang mukha ay puno ng galit at pagkasuklam. Marco, anong ginagawa mo? Hindi ka pa ba tapos guluhin ang babaeng yan? Bumitaw sa pagkakayakap si Marco. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi siya natinag. Tumayo siya ng tuwid at hinarap ang ina. Ang katawan niya ay isang pader na nagpoprotekta kay Eli. Umuwi ka na, Ma, sabi ni Marco. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit may bigat at autoridad na ngayon lang narinig ni Eli. Huwag kang gagawa ng gulo rito. At bakit? Dahil sa babaeng sinungaling na yan. Dahil sa akin, matigas na sagot ni Marco. Dahil pagod na ako. Pagod na akong maging sunod-sunuran. Pagod na akong matakot. Mula ngayon, Ma, ako na ang masusunod sa buhay ko. Natigilan si Doña Esmeralda. Ngunit bago pa ito makasagot, bumukas ang pinto ng emergency room. Lumabas ang isang doktor. Agad na lumapit sina Eli at Marco. Dok, kamusta po ang anak ko? Tanong ni Eli. Ngumiti ang doktor. Okay na po ang bata. Stable na siya. Febrile seizure lang po dahil sa taas ng lagnat. Kailangan lang nating obserbahan. Isang malaking hininga ng ginhawa ang pinakawalan nilang dalawa. Salamat po, Do. Maraming salamat, sabi ni Marco. Walang anuman, sabi ng doktor. Tinitingnan ng chart, pero may isang bagay lang kaming napansin sa resulta ng mga laboratory test niya.
sa kanyang blood type. Medyo kakaiba, considering na huminto ito at tumingin sa kanilang dalawa na tila nag-aalinlangan. Medyo imposible po kasing maging magulang niya kayong dalawa base rito. Nagkatinginan sina Eli at Marco. Ang katotohanang kalalabas pa lang nila ay heto na. Inihahain sa kanila bilang isang malamig na katotohanang medikal. Ang sinabi ng doktor ay hindi isang pasabog. Para kina Eli at Marco, ito ay isang simpleng tuldok na nagwakas sa mahabang pangungusap ng kanilang mga kasinungalingan at maling akala. Walang nagulat, walang nagtaka. Ang naroon lamang ay isang tahimik na pagtanggap, isang huling piraso ng katotohanan na nagkumpirma sa lahat ng sakit na kanilang pinagdaanan at inamin sa isa't isa. Hindi na nagawang magsalita ni Doña Esmeralda. Ang medikal na katotohanang iyon na sinabi ng isang taong may awtoridad ang tuluyang nagpatahimik sa kanya. Walang salitang umalis ito sa ospital. Ang kanyang pagkatalo ay dala-dala niya hindi sa isang eskandalo, kundi sa isang nakabibinging katahimikan. Sa mga sumunod na araw, nanatili si Marco sa ospital, hindi bilang isang ama na umaako ng responsibilidad, kundi bilang isang kaibigan na nag-aalay ng suporta. Siya ang bumibili ng pagkain, ang kausap ni Eli sa mga gabing hindi ito makatulog at ang tagabantay kay Leo kapag kailangan ni Eli magpahinga. Sa maliit na espasyo ng kwartong iyon, sa gitna ng amoy ng gamot at antiseptiko, nagsimula silang muling buuin ang pundasyon ng kanilang relasyon hindi na sa abo ng nakaraan, kundi sa matibay na semento ng katapatan at pag-unawa. Nang makalabas si Leo sa ospital, nagbago ang lahat. Ngunit ang pagbabago ay hindi biglaan. Ito ay dahan-dahan, tulad ng pagsikat ng araw sa umaga. Makalipas ang ilang buwan, isang maaraw na Sabado, magkakasama silang tatlo sa sementeryo. Una nilang pinuntahan ang puntod ng ama ni Eli. Nag-alay sila ng bulaklak at dasal. Doon, sa harap ng lapida, humingi ng tawad si Marco. "Patawad po, Tay. Kung naging duwag ako," sabi niya, ang boses ay puno ng emosyon. "Pero sana, nasaan man po kayo, masaya kayong makita na sinusubukan ko ng itama ang lahat." Pagkatapos, naglakad sila papunta sa isa pang bahagi ng sementeryo. Ito ang puntod ni David. Nilinis ni Eli ang lapida, habang si Leo naman ay naglagay ng isang munting bulaklak na pinitas nito. "Salamat, David," bulong ni Eli. "Salamat sa pagbibigay mo sa akin kay Leo. Salamat sa pagsalo mo sa akin noong panahong wasak na wasak ako." Tahimik lang na nakamasid si Marco. Walang selos, walang pait. Tanging respeto lamang para sa lalaking gumanap sa papel na hindi niya nagawa. Ito ang kanilang ritual ng pagtanggap, isang pagbibigay respeto sa nakaraan bago sila tuluyang humakbang patungo sa hinaharap. Ang Tito Marco ay naging isang pamilyar na presensya sa buhay ni Leo. Isang hapon, sa parke, tinuturuan ni Marco si Leo kung paano magbisikleta. Si Eli ay nakaupo sa isang bench, pinapanood sila. Isang maliit na ngiti ang nakaguhit sa kanyang mga labi. "Kaya mo yan, champ. Diretso lang ang tingin," sigaw ni Marco habang tumatakbo sa likod ng bisikleta. "Nahuhulog po ako, Tito Papa," sigaw pabalik ni Leo. Isang pangalang siya mismo ang umimbento. Parehong natigilan sina Eli at Marco. "Tito Papa." Nagkatinginan sila at isang ngiti ng pag-unawa ang namutawi sa kanilang mga mukha. Hindi ito pilit. Hindi ito itinuro. Ito ay kusang nabuo mula sa puso ng isang bata. Nang gabing iyon, matapos nilang ihatid at patulugin si Leo, naupo silang dalawa sa labas ng flower shop sa ilalim ng mga bituin. Ang hangin ay sariwa at ang katahimikan ay komportable. Kumuha si Marco ng isang simpleng puting rosas mula sa isang paso at inabot ito kay Eli. "Hindi ako magmamadali, Eli," sabi niya. Ang boses ay seryoso at puno ng sinseridad. "Alam kong marami pa tayong kailangang ayusin,
Marami pa tayong sugat na kailangang paghilumin. Tiningnan niya ito ng diretso sa mata. Gusto kong ligawan ka ulit. Sa tamang paraan. Sa tamang panahon. Gusto kong patunayan sa'yo, hindi lang sa salita kundi sa gawa, na karapat-dapat ako sa pangalawang pagkakataon. Karapat-dapat ako sa pagmamahal mo at sa pagmamahal ni Leo. Kinuha ni Eli ang bulaklak. Ang mga mata niya'y nagsimulang mag-init. Natatakot pa rin ako, Marco. Alam ko, sagot nito. At handa akong maghintay. Kahit gaano katagal, hindi na ako aalis. Nandito lang ako. Hindi na kailangan ng maraming salita. Ang pangako ay nasa kanilang mga mata. Tumayo sila at pumasok sa loob ng bahay. Pinanood nila ang natutulog na si Leo, ang anghel na naging tulay nila pabalik sa isa't isa. Nagkayakap sila. Hindi isang yakap ng masidhing pagnanasa, kundi isang yakap ng kapayapaan, ng pag-uwi. Salamat! Ibinulong ni Eli. Ang kanyang mukha ay nakasubsob sa dibdib ni Marco. Salamat sa pagbabalik. Ngumiti si Marco. Hinigpitan ang yakap at hinalikan ang tuktok ng ulo ni Eli. Salamat sa pagpapahintulot mong bumalik ako. Ang kanilang kwento ay hindi nagtapos sa isang engrandeng kasal o sa isang perpektong pamilya. Nagtapos ito sa isang pangako ng isang bagong simula na binuo hindi sa kabila ng kanilang mga pagkakamali at sakit, kundi dahil dito. Natagpuan nila ang lakas mula sa kanilang mga kabiguan at sa wakas, handa na silang magmahal muli ng mas buo, ng mas matatag, at ng may higit na pag-asa para sa hinaharap. At dito nagtatapos ang kwento ni na Eli, Marco, at ng batang nagbigay sa kanila ng pangalawang pagkakataong magmahal, si Leo. Mula sa kaibuturan ng aking puso, maraming salamat sa inyong walang sawang pagsubaybay sa bawat kabanata ng kanilang paglalakbay. Ang samahan ninyo, ang inyong mga komento, at ang inyong pag-aabang ang nagsilbing inspirasyon at lakas upang mabigyang buhay ang salaysay na ito. Ang pagsulat ng kwentong ito ay isa ring emosyonal na paglalakbay para sa akin. Puno ng luha, galit, at pag-asa na sana'y naramdaman at napulutan din ninyo ng aral. Ang kwento ni na Eli at Marco ay isang paalala na ang tunay na pag-ibig ay hindi tungkol sa pagiging perpekto o sa kawalan ng pagkakamali. Ito ay tungkol sa pagpapatawad, ang kakayahang patawarin ang taong minsan ay dumurog sa ating puso, at ang mas mahirap na pagpapatawad para sa ating mga sariling pagkukulang. Ito ay tungkol sa paghahanap ng lakas mula sa ating mga kabiguan at paghahanap ng pag-asa mula sa mga wasak na piraso ng kahapon. Isang paalala na kung minsan, ang pinakamatamis na bagong simula ay nagmumula sa pinakamapait na pagwawakas. Bago tayo tuluyang magpaalam, nais kong marinig ang inyong mga saloobin. Aling bahagi ng kuwento ang pinakatumatak sa inyo? Anong aral ang baon ninyo mula sa paglalakbay na ito? Iwan lang po kayo ng komento sa ibaba. Ang bawat isa ay parang isang mainit na yakap at magsisilbing gabay sa aking mga susunod na akda. Hanggang sa ating muling pagkikita sa susunod na kwento, ito po ang inyong abang lingkod na laging maghahatid ng mga salaysay na kukuha sa ating mga puso. Paalam at maraming salamat.